lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa loob sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong unang Biyernes ng buwan, muli tayong dumudulog sa mahal at kabanal-banalang puso ni Jesus upang humingi ng awa. Dumudulog tayo upang tayo'y kanyang patawarin sa ating mga kasalanan. Humihingi tayo ng tulong sapagkat alam natin na tayo ay mahina. Kaawa-awa tayo, kawawa naman tayo. Sino nga ba talaga ang kaawa-awa sa mata ng Panginoon? Nung sinabi niya, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, kawawa ka, Capernaum." Anong ibig sabihin nung sinabi ng Panginoon, "Kawawa naman kayo"? Ang isa pang salita na babagay dito sa salita ni Jesus ay ang salitang "sawing palad kayo", mga bayan ng Corazin, Betsaida at Capernaum. Kawawa naman kayo. Sawing palad naman kayo. Hindi nyo ginamit ang pagkapalat biyayang ipinagkaloob ko sa inyo. Sinayang nyo ito. Binaliwala ninyo ang mga ito. Sayang, kawawa naman kayo. Minamahal ko mga kapatid, sa mga nabanggit niyang mga bayan, doon ipinamalas ng Panginoon ang karamihan sa kanyang mga kababalaghan upang ang mga tao ay sumaksi sa kabutihang loob ng Diyos. At hindi ba't doon sa Capernaum, tinawag din ang mga unang alagad? Ito ay mga lugar na para sa buhay pananampalataya ay dapat maging alaala, sapagkat doon nakapagkita ang Panginoon, doon tumawag ang Panginoon, doon siya nagpahayag ng kanyang kapangyarihan, doon niya ipinamalas ang kanyang malaking habag at awa sa mga tao. Pero anong ginawa nila? Sinayang nila, isinasing tabi nila, binaliwala nila ang mga ito. Bakit? Sapagkat hindi ito umuwi sa tunay na paghisisi, hindi sila nagbalik loob, hindi sila nagbagong buhay. Minamahal ko mga kapatid, tayo po ngayon, alam ko, dito sa loob ng dambana ng Quiapo, galing tayo sa iba't ibang lugar, pero iisang ating hangarin. Tayo ay pinagtagpo sa isang lugar na ito sapagkat nais ng Panginoon na makatagpo tayo ngayon. Hindi tayo ang nagpumilit pumunta rito o pumasok sa loob ng dambana. Tayong lahat, isa-isa, tinawag tayo ng Panginoon upang siya'y makipagtagpo sa atin, upang siya ay pumasok sa ating buhay,
upang kumatok sa ating mga puso ngayong mga sandaling ito, sapagkat nais niyang ipagkaloob sa iyo ang kanyang mga pagpapala at biyaya. Sana'y pagkatapos ng misang ito, pagkatapos ng unang Biyernes ng buwan, wag sanang sabihin ng Panginoon, kawawa naman itong mga namimintuho sa Poong Nazareno. Kawawa naman itong mga deboto ng Quiapo. Kawawa naman itong mga nagpupunta sa Quiapo tuwing araw ng Biyernes. Pag sinabi yun ng Panginoon, baka hindi siya nakakita ng pagbabalik loob. Baka hindi siya nakakita ng pagbubukas ng puso. Baka hindi siya nakakita ng pag-asa sa atin. Buti pa raw, sabi ni Jesus, kung doon ginawa sa Tiro at Sidon ang mga kabalaghang ginawa ko sa inyo, di sinsanay ngayon nagsisisi na sila at nanampalataya at nagsisibalik. Minamahal kong mga kaibigan, ang pagtatagpo natin sa dambanang ito ng Quiapo ay hindi lang basta coincidence. Isa-isa tayong tinawag ngayon. Magsimba ka ng 2:00 ng hapon sa unang Biyernes ng buwan, may ibibigay ako sa iyo. Ano kaya ang ibibigay sa inyo ng Diyos ngayon? Bukas ba ang inyong puso sa Kanya? Kayo ba ay nagsisisi sa iyong mga ginawang mga kasalanan? Sa mga sandali bang ito'y handa mong talikuran ang madali mong buhay? Ngayon ba'y makipagkasundo ka na sa iyong taong kagalit mo? Sisikapin mo ba na sa pag-uwi mo sa bahay, ikaw ay magiging masunuring anak? Ikaw ay magiging magalang sa iyong mga magulang? Ikaw ay hingi ng tawad sa iyong asawa at magsumikap na maging tapat sa kanya mula ngayon? Kinaawaan tayo ng Panginoon sa mga sandaling ito. Alam niyang kaawa-awa ang ating sitwasyon. Pero ngayon, itinataas ka niya. Itinataas ka niya sa mga sandaling ito upang hanguin ka sa kasalanan, upang ilayo ka sa kasamaan, upang alisin ka sa kadiliman. Huwag sana nating marinig sa pagdating ng ating dapit hapon, sa pagharap natin sa Diyos, kawawa ka naman. Ang dami kong ibinigay sa iyo, hindi mo ginamit. Ang dami kong ipinagkaloob sa iyo, hindi mo binigyan ng kahulugan. Ang dami kong pinakita sa iyong kababalaghan, binigyan kita ng bagay na halos hindi mo akalain, pero hindi ito nagdulot sa iyo ng tulad ng tunay na pagbabago. Ngayon, ito isang paalaala sa atin, minamahal kong mga deboto. Ang pakipagtagpo ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno sa mga sandaling ito ay para sa iyo, upang ikaw ay humarap sa Diyos ng buong buo ng may katapatan, upang ang sa sandaling ito gamitin mo upang talikuran ang mali at lumang buhay at harapin ang buhay na may taglay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na deboto. Hinahabagan ng Diyos, at sa pagkahabag ng Diyos, binabago niya tayo sa araw-araw. Amen.